Noong nakaraang mga episode, may iksik lang. Nalaman natin na dahil nahihirapan ang Diyos pag nakikita naghihirap ang mga tao dahil mahal na mahal niya ang mga tao. Alisin niya ang sakit, alisin niya rin ang pagkanda. Ang ganda na noon. Eh kung hindi na nagkakasakit, hindi tumatanda ang mga tao, ano kaya mangyari? Eh siyempre pa, hindi ka nagkakasakit, namamatay lang naman ang tao sa normal na paraan o pagkaraniwang kamatayan dahil sa sakit at pagtanda. Kung hindi ka nagkakasakit, tatanda ka, mamamatay ka pa rin. Eh, aalisin ng Diyos ang sakit at pagtanda. Ano ang mangyayari? Ito ang inuulat ng Biblia sa awit o Psalm 37:29. Eh, dahil hindi na nagkakasakit ng tao, hindi na rin tumatanda. Kaya ano mangyayari? Ito ang sinabi. Sayin natin. Awit 37:29. Awit 37:29. Ang ganito ang sinabi. Ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa. Mayroong magmamay-ari ng lupa, mga matuwid. At sabi rito, titira sila roon at titira sila roon. Gano'ng katagal? Magpakailan. Ganda na pangako ng Diyos. Titira sila roon. Magpakailan. Kaya pangako ito ng Diyos na ang lupang ito ay titirahan ng mga tao, na mga taong mahal ang Diyos, masunurin sa Diyos, at hindi nagkakasakit, hindi tumatanda, kaya titira sila gano'ng katagal, magpakailan. Hindi ka na namamatay eh. Hindi ba? At saan titira? Ayun na siya ating binasa. Binanggit dito sa lupa. Magmamay-ari ng lupa. Eh, hindi langit. Kaya nung inalis ni Jesus ang sakit noon at maging kainaaman, nasa lupa naman sila. Kaya pag inalis ng Diyos, sa ilalim ng pamamahala ni Jesus, alisin niya ang sakit at pagtanda. Ang maninirahan dito sa lupa, titira dito, magpakailan. O ayon sa Matthew 25:46, sabi diyon, yung mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. O diba, ang ganda. So, inalis ang sakit at pagtanda. Titira dito ang tao sa lupa, magpakailan. Pero babangon ulit ang tanong, ano mangyari sa lupa? Titingnan natin yan sa sunod.